Magandang araw po. Ako po ulit si Boss Joyang. Pag-usapan naman natin itong naganap na hearing ng Injustice Committee. Marami yung nakapansin. Hindi lang naman ako. Siguro naman lahat tayo napansin natin. Yung mga kasinungalingan ni Madriaga. Yung sa land bank, at yung sa painting. At ang pagkakaalam ko po sa court, hindi ko ako abogado, pero sana po mga makakapanood na abogado, paki-educate po ako. Ang alam ko po, ang isang affidavit, kapag po may isang false or pagsisinungaling dyan sa isang paragraph mo sa affidavit mo, basura na yung buong affidavit. Pero ganun pa man, siguradong itutuloy pa rin nila yan sa impeachment, yung ginagawa ng Injustice Committee. Hindi naman po yan ang talagang target kung pag-usapan natin ngayon. Ang gusto kong i-emphasize ngayon, yung ginagawa ng committee ni Luistro. Sinabi nila nung unang hindi umaten at yung pangalawang hindi pag-aten, sign of guilty na agad si VP Sara. At ang nangyayari, lumalabas tuloy yung totoong sila. Yung pag-akyat po ni VP Sara sa Supreme Court, napuna rin nila, sinabing kapag gipit daw sa Supreme Court kumakapit. Ito namang si Dilima, ang salita Sara's Court. Para po ito sa mga nandiyan sa committee ng injustice na yan, yung mga nagsasalita, hindi nyo napapansin yung galaw ni VP Sara. Ang nakikita nyo lang yung gusto nyo tignan, pero hindi nyo alam kung ano yung nagiging resulta sa bawat galaw at salita ni Vice President. Meron pong purpose. Meron siyang purpose. Meron siyang resulta. Nakita nyo, nung hindi siya umatin, salita kayo ng salita, kayo tuloy ang nagiging katawa-tawa sa publiko. Lalo yan si Luistro, sinabi niya magkakaroon ng mini trial. Pero nung umakyat sa Supreme Court, bakit nga biglang clarificatory na lang, hindi na mini trial? Binawi po niya. Hindi siya rin yung nagmukhang tanga. Kasi po, ito, lalo-lalo yung mga loyalista nga, tuwan-tuwa sila, hindi raw naglabas ng TRO. Hindi talaga maglalabas ng TRO, pasasagutin pa sila Panonoorin pa po ng Supreme Court yung gagawin nilang hearing. Kapag po nakita nilang unconstitution yung mga ginagawa nila, at saka po maglalabas ng TRO, for sure. Kasi hindi naman unconstitution yung pag-hearing nila Pero dapat, ang alam ko, pagka meron mga committee hearing, hearing in age of legislation, wala namang nagawang batas, talaga lang hinuhubaran nila si Vice President Sara Duterte. Ang nangyayari, sila tong nahuhubaran sa bawat kilos at galaw, salita ng ating Vice President. Sila yung lumalabas na tanga, ignorante, Although may mga ano sila, titulo, abogado yung iba, si Luistro naging fiscal pa raw. Sila na yung lumalabag sa batas na ginawa ng Congress. Nagmumukha tuloy silang katawa-tawa. Lalo nung inilabas nila itong si Madriaga. Puro kapalpakan yung sinabi. O yun, nagkanda iyak. Alam niyo kung ba't umiyak yun? Siguro ang pangako sa kanya, kapag maganda performance mo, lalaya ka. Pangit performance, naiyak siya. Isip-isip nga, hindi ako lalaya. Kaya ito lang ang maipapayo ko dito kay Luistro. Madam, kung mapapanood mo to, pakitag sa kanya, pakishare sa kanya to, para maano niya yung payo ko. Bibiyatan ng magandang payo, Madam Luistro. Don't play games with the girl who play better than you. Yun lamang po. Maraming salamat.